Mga kapatid, welcome back po muli sa ating channel na kung saan ay patuloy po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. At ngayon po, patuloy po tayong sasagot sa mga ganitong komento at nagbibigay po tayo ng paglilinaw. Ngayon po, sa ganitong komento, kayo ba'y naniniwala? O basahin muna natin. Dito po sa isang nagkomento natin, bago po natin basahin yung 1 Thessalonians 4:16-17, dahil ito yung kanyang pangunawa dito sa talatang ito. Basahin natin. Bago pa 7 years tribulation, binuhay na dito sa verse na ito ang iglesia o mga Kristiyano o mga Hintil. Hudyo ba ang iglesia, Mr. Owen? Sumasampalataya ba ang Israel, Hudyo, sa Panginoong Hesukristo? Kaya nga sila naiwan sa rapture o pag-agaw. Alam niyo po, medyo malalim itong komentong ito. Hindi ko alam kung itong mga ganitong kaisipan ay mag-analyze nga tayo. Parang sinasabi niya dito sa kanyang komento, bago ho magkaroon po ng 7 taong kapighatian, nagkaroon po ng binuhay daw muna. Ang alin? Yung sinasabi niyang iglesia, mga Kristiyano at mga Hintil. At yung mga Hudyo daw, ba ay iglesia? Mr. Owen, yun tinatanong sa akin. Alam niyo po, pag sinabing iglesia, ito po ay mga mananampalataya. Hudyo ka man o hindi, basta ang mahalaga doon ay sumasampalataya ka at sumusunod kay Hesukristo. Yun po ang iglesia. Mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Hudyo ka man o hindi Hudyo. Ngayon, sinasabi po dito, no, sumasampalataya ba ang Israel o mga Hudyo sa Panginoon Hesukristo? Parang iniisip dito niya na hindi raw sumasampalataya ang mga Hudyo sa ating Panginoon Hesukristo, kaya daw sila ay naiwan sa rapture. Ganun ba? Parang ang labo yata. Ano po? Kasi ang kanyang pagkahulugan sa mga talatang ito para lang sa mga Hudyong naiwan. Ganun po ba? Kaya ating ililinaw dito sa ating channel. At bago po natin ito bigyan ng magandang talakayan, intro po muna tayo sa ating channel. At ngayon po, para maging malinaw ito sa atin, dapat ho maintindihan natin. Para bang meron siyang binibigyan ng emphasize sa mga bagay na ito. Ho. Kaya babasahin po natin yung kanyang ibinigay na talata. At hahanapin natin kung saan magaganap yung pag-agaw. So, hindi po rapture, ho, kundi pag-agaw. Ang kanilang kahulugan sa pag-rapture ay pag-agaw daw. Kaya nga, tayo po'y naglilinaw sa mga bagay nito. Ngayon, babasahin po natin yung talata na kanyang ibinigay. Sabi po dito, saan ba tayo dapat magsimula, mga kapatid? Sa pagbabasa po, ating idagdag ito sa, kasi ang ibinigay po niya ay sa verse 16-17. Balik tayo ng ilang talata. Sa verse 14 tayo muna magbasa, tuloy-tuloy hanggang hindi lang po sa 17 hanggang 18. Tingnan natin kung ano yung nagaganap dito sa 1 Thessalonians 4:16-17. Kaya nga dapat natin mabasa ang buong konteksto, ang buong pangungusap para maintindihan po natin. So magsimula muna tayo sa verse 14. Ano po? Ano po ang sabi dito? Basahin natin ito. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus at isasama niya kay Jesus. Ngayon, sa talatang ito na ating binasa, bago ko po lumundag tayo sa mga susunod talata, ang sinasabi po dito, kung tayo ay naniniwala na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, kaya dapat din tayong maniwala na tayo ay bubuhayin kung tayo sumasampalataya. At hindi lang po pagsampalataya, dapat din po may pagsunod sa mga aral at turo ni Kristo. Hindi lang po pananampalataya, no ho? Kasi hindi nababanggit dito, kaya nga minsan yung iba nagtuturo, sapat na daw yung pananampalataya, ligtas ka na. Hindi po ganon. Kasi po may itinuturo si Jesus sa mga bagay na yan. Kasi ang kanyang mga utos ay ganito. Mababasa po natin sa mga sulat po ni Mateo 11:28, o sa 29 na tayo magbasa para mas malinaw po.
Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. Yan ang sinasabi ni Jesus. Di ba? Dahil mabait ako at mababang loob, makakapagpapahinga kayo. Ibig sabihin po, yan po ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Uulitin ko po, sabi niya ng ating Panginoon Kristo, sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo. Tuloy natin sa 30, mas maganda ito. Dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. So malinaw po, kasama yung mga utos ni Kristo. Hindi lang po pananampalataya. So balikan natin ito. Kaya sabi dito, naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus. Hindi lang po pananampalataya, Kasi po, kapag tayo marunong sumunod sa kanyang mga utos, isasama niya tayo. Saan? Sa pagbabalik ni Kristo, susunduin niya para iligtas yung mga naghihintay sa kanya. Di ba ito'y pangako ng Diyos sa mga taong sumasampalatayan sa kanya? O pansinin natin yung sinabi po ni Jesucristo. Mababasa po natin ito sa mga sulat po ni Apostol Pablo, para maintindihan natin, ito po sa kanyang pagbabalik. Gusto ko lang isama ito. Hindi lang po sa ganitong paraan natin na matutuklasan, may mga pangako ang Diyos. Sabi ni Kristo, dito basahin natin sa mga sulat po ni Apostol Pablo. Malinaw ito. Sabi niya sa kanyang pagbabalik ni Jesucristo, Hebreo 9:28, ito po ay sulat ni Apostol Pablo, Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, ganon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik dito sa mundo. Malinaw po, muli siyang babalik sa mundo. Anong gagawin niya? Magpapakamatay ba uli sa cross? So hindi na Ang sabi dito, at muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao. Tandaan po ninyo, Inako yung kasalanan mo nung unang bumaba dito sa mundo. Ngaya siya napako sa krus. Pero kung kayo sumampalataya, magkakaroon po ng tinatawag na kaligtasan sa iyong buhay. Ngayon, kung sinasabi dito, pagbalik naman niya, hindi na para akuin ang iyong kasalanan, kundi iligtas ka na. Ibig sabihin, ililigtas ka kung ikay sumampalataya at sumunod sa kanyang mga utos. Tuloy natin. Kundi para iligtas sa mga taong naghihintay sa kanya. Bakit ka naghihintay? Kung inabutan ka ng kamatayan, ibig sabihin, makakatiyak ka na ililigtas ka ng Panginoon. Malinaw po ba? Kaya dito natin matitiyak na maliligtas tayo kung bubuhayin tayo. Kung tayo ay ginanap natin yung kanyang iniuutos. Di ba? Kailangan sumampalataya at sumunod sa kanyang pamaraan at utos. So malinaw po yon para kamtan mo yung kaligtasan. So balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Bago ho tayo makarating doon sa ibinibigay po ng isa nating mga komento, itong 16 to 17, para maintindihan natin, makakasama ba sa 7 taong kapighatian? Sinasabi niya, yan ay naiagaw na. Bago pumasok ang 7 taong kapighatian, hindi na ba mararanasan ito ng mga tao? Yan ang ating alamin. Para maintindihan natin ay ganito pa, balikan natin yung ating binabasa. Ngayon, malinawanag na sa atin itong 14. Kung itutuloy natin sa 15, ano man ang paliwanag dito at basahin muna natin ito sa 15. Sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon. Malinaw po, Yung turo ng Panginoon, kailangan ginaganap natin at sinusunod. Kaya itong mga bagay na ito na ating napapakinggan at binabasa, katulad po nito, sinabi ni Apostol Pablo, sinasabi namin sa inyo, mismong turo ng Panginoon, tayo mga buhay pa, pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Kaya dapat malinaw ito sa atin. Ano bang pinapakita dito sa talatang ito? Ang sinabi po dito, sa pagbabalik po ng Panginoon, hindi raw mauuna yung mga buhay pa, kundi yung mga namatay na kay Kristo Jesus, yung mga sumasampalataya. Yun ang unang bubuhayin. Ngayon, kung ikaw ay buhay, saan yan magaganap? Pinapakita yan nga ang sinasabi pong pag-agaw.
nung panahon na darating, ngayong dapat ganito yung maintindihan. Sa panahon na babalik ang ating Jesucristo, kung hindi ka nakaranas ng kamatayan, tandaan mo, halimbawa, katulad natin ngayon, hindi pa natin talaga maabutan yung pagbabalik ng Panginoon Jesucristo. Pero inabutan na tayo ng kamatayan. Pero kung ikay may pananampalataya at pagsunod sa kanyang mga aral at turo, mas mauuna kang bubuhayin. Kaya doon sa mga panahon ng pagbabalik ni Kristo na nabubuhay sila, hindi mo na sila ang aagawin. Kundi ang aagawin mo na yung mga bubuhayin doon sa mga namatay na. Ano, malinaw na po ito, no? So, mauna muna yung mga sino? Yung mga mananampalatayang namatay. Tapos, isusunod yung mga sinasabi po dito, kung itutuloy natin sa 16, tuloy natin, ano, para maintindihan natin, kailan ba ito magaganap at mangyayari? Sabi dito, sa araw na iyon, ibig sabihin, sa araw na iyon, in the future, ang tinutukoy, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trompeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. So, ipinalinaw dito sa verse 16. Na kung yun ang unang bubuhayin, yung mga sumasampalataya kay Kristo na sumusunod sa kanyang pamaraan at utos. Tandaan po ninyo, hindi lang po sa pananampalataya. Baka may magturo sa inyo, o sumampalataya ka na, ligtas ka na. Tandaan po ninyo, kung ikay nabubuhay, na sumasampalataya at sumusunod kay Kristo na kinamatayan mo, kasi hindi pa nga dumadating si Kristo, may pag-asa kang ililigtas. Malinaw po ba? May katiyakan yun kasi nga, bubuhayin ka naman, di ba? Ngayon, kung itutuloy natin sa 17, ano pang ipapalinaw dito? Sabi po dito, pagkatapos ang mga buhay pa sa atin, iyan naman po, yung panahon naman in the future, na kung saan ay bumalik ang Panginoon Jesucristo, na buhay naman sila, ang sabi po dito, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon, o di ba, ang tinutukoy yung mga panahon na nabubuhay sila sa panahon ng pagbabalik ni Kristo. Maaring tayo ay ngayon, di ba? Kung hindi pa dadating, halimbawa, dumating ang Kristo ay lumipas po. Sabihin na lang natin, no, hindi tayo magpipredict. Mag-estimate muna, ano, halimbawa, lumipas ang 50 taon. Sabihin na lang muna natin, kasi hindi tayo pwede mag-predict. Kasi nga, walang nakakaalam kung kailan babalik si Kristo. Ibig sabihin, after 50 years, buhay ka pa ba? Kung ang edad mo ngayon ay 50 na, pagdating mo ng 100 years, kung buhay ka pa, ay kung ikaw ay hindi nabubuhay sa panong iyon, ibig sabihin, ikaw ang unang mabubuhay kung namatay ka. Pero kung 50 years ka ngayon, tapos after 50 years buhay ka pa, ibig sabihin, hindi ka mauuna doon sa mga namatay na kay Kristo Jesus. So, malinaw po ba? Ngayon, ang una pong sasalubong, yung mga unang mananampalataya kay Kristo. Pagkatapos naman, yung mga buhay pa sa panahon nila, ang tanong, doon sa panahon ba nila may nangangaral ng mabuting balita para sila'y maligtas? Meron nga po. Magkakaroon po yun ng pagpapahayag po ng ebanghelyo. Yan na nga ang tinutukoy po doon sa panahon po ng 7 taong kapighatian, na kung saan mayroong 3.5 taon na bubuhayin mo na yung mga banal na mga pinili para ipangaral ang ebanghelyo. Ngayon, habang ipinapangaral ang ebanghelyo, nakaranas sila din ng pananampalataya para magkaroon sila ng kaligtasan pa. Meaning, yung natitirang kalahati na 3.5 years, kung hindi sila sumampalataya, yun po ang maiiwan. Malinaw po ba? Kaya maiiwan sila. Bakit? Kasi dito magkakaroon po ng pag-agaw. O basahin natin nga sa ibang salin ito. Sabi dito, kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. So yung maiiwan sa pag-agaw na walang pananampalataya, yan naman ang makakasama doon sa mga taong walang pananampalataya. Makakasama sila doon sa natitirang 3.5 years na matinding kapighatian.
So, ibig sabihin, doon sa 3.5 years na nauna, hindi po yung kapighatian. Ang tawag po doon ay panahon po ng paghahari ni Kristo sa loob pa ng 1,000 taon, kasi nga po, nalito tayo doon sa mga bagay na yon. Kasi ang tinutukoy doon, mga araw pala. Kasi katulad po nito, may nabasa po kayong 1 week o 1 linggo o 7 araw, tumutukoy pala ito sa 7 years o 7 taon, di ba? Pag may nabasa kayong 3 araw at kalahati, tumutukoy naman yun sa 3 taon at kalahati, di ba? Kaya minsan, paano natin ito pagsasalansangin para maunawaan natin? Hindi magulo, di ba? Kasi kung hindi natin sasalansangin yung bawat pangungusap at nangyayari at nagaganap, talaga malilito tayo. Kaya maraming pong nalilito sa pangangaral po ng 1,000 taon. Tingnan ninyo ha. Bibigyan ko po kayo. Katulad po nito. Balikan natin. So ngayon, naiintindihan natin, no, yun ang pag-agaw. May mamamatay na mananampalataya kay Kristo. Pagbalik ni Kristo, yun ang unang bubuhayin. At yung sa panahon ng sinasabi niya, no, bago daw pumasok o bago magkaroon po ng 7 taong kapighatian. So, ibig sabihin po, magkakaroon pa nga muna ho ng 3.5 years na pangangaral ng Ebanghelyo. At doon magaganap yung pag-agaw pagkatapos nilang mangaral. Kasi nga po, si Satanas sa panahon po ng 3.5 years, si Satanas ay nakabilanggo, nakakulong upang hindi makapandaya. Ngayon, yung mga sumampalataya sa panahon ng 3.5 years habang nakakulong si Satanas at nangangaral ng Ebanghelyo, ang mga binuhay na muli, kasi ang kanyang pangunawa dito, yung binuhay daw na muli, yung daw mga iglesia, mga Kristiyano, mga hintil. Yun ang kanyang pangunawa. Yun ang daw ang iglesia. Pero para sa kanya, yung mga Hudyo daw na iglesia, para bang sa kanya, nilahat na. Na yung mga Israel at Hudyo, kaya naiwan sila. Kaya daw sila ang kailangan makaranas ng kapighatian. So, hindi po ganun. Ngayon, parang ganito ang kanyang pangunawa. Magbibigay tayo ng graph. Itong graph na ito na atin pong bibigyan pansin, tingnan po ninyo, no, para maintindihan po ninyo ang mga bagay na ito. Ito po, no, sabi dito, biblical timeline. First coming of Christ. Ang first coming of Christ, hindi po yung pagkapako sa cross. Ano po? Ang first coming of Christ, yung kanyang kapanganakan dito sa mundo. Ipinanganak siya sa sabsaban sa pamagitan ni Maria. Malinaw po ba? At nabuhay si Kristo ng 33 years. Yun po yung edad niya. At siya ay napako sa cross. After 3 days, nabuhay na muli. At nanatili pa siya ng 40 days. Saka siya bumalik sa Ama. Tanda po ninyo. Nung pagbalik niya sa Ama, ang sabi niya, babalik siya. Ang tanong dito sa graph na ito, saan siya babalik? Ang kanilang pangunawa, matatapos yung Great Tribulation o 7 years, yan nakalagay po, may timeline sila. Magkakaroon daw muna ng rapture, parang ganito. Ito ang kanyang pangunawa. Ano po, mga kapatid? Yung 1 Thessalonians, yun ang inilakip nila bago magkaroon po ng 7 taong kapighatian. Parang ganito. Yan daw po yun. Rapture muna bago magkaroon ng tribulation o kapighatian. Parang sinasabi niya dito, ano, ito, basahin muli natin. Binuhay na dito. Ibig sabihin, dito po, bago dumating po ang rapture, sabi nila, binuhay na daw yung mga sino? Sabi to, ang binuhay daw dito yung iglesia, mga Kristiyano o mga hintil. Tanda po ninyo, lahat ba ng hintil ligtas yun? Kahit hindi sumampalataya, kasi kinoconclude niya ang mga hintil. Tandaan po niyo, hindi lahat ng mga hintil ay sumasampalataya kay Kristo. At hindi lahat ng Israel o mga Hudyo ay sumasampalataya kay Kristo. Hindi po lahat. Di ba? May ilang pong sumampalataya. Ito katulad ni Apostol Pablo. Di ba? Hudyo yan. Lahing Israel yan. Di ba? Sumasampalataya yan. Kung i-include mo na sila ay maiiwan, hindi sila kasama sa pag-agaw,
May malaking kasinungalingan yun. Sila na nga nangaral at nagturo at nagsulat tapos hindi pa sila ligtas. Parang ganun ang pangunawa natin dito sa kanyang ibinigay. O naiwan daw ang mga Hudyo. Kaya yung 7 taong kapighatian, ang kanilang paniniwala para lang daw yun sa mga Hudyo. So walang hintil daw doon. Ganun ba? Ay napakarami mga hindi Hudyo o mga hintil na mamamatay tao. Sari-saring mga kasalanan ang ginagawa. Ibig sabihin, ligtas na pala yun. Para yung ginawa ni Kristo ay para lang pala sa mga hintil. Hindi po. Ang ginawa ni Kristo, yung pagkamatay sa krus ni Kristo para sa mga taong susunod at sasampalataya. Para sa kanila yon. Kung ikaw ay sumasampalataya at sumusunod sa kanya pamaran at utos, para sa iyong kaligtasan. Malinaw po ba? Yun po ang kaligtasan. Kaya may mga Hudyo na sumampalataya, katulad ni Pedro, ni Apostol Juan, ni Pablo, etc. Abay, ligtas yun. Sumampalataya sila eh. Pati yung mga hintil, katulad ni Timoteo, ni Lucas, di ba? Ni Tito, yung iba pang mga hintil na nabanggit sa kasulatan, ligtas yun. Di ba? Kasi sumampalataya sila. Yun po ang mga unang bubuhayin. Katulad po nila, kung sila po ang pinili na para mangaral ng ebanghelyo sa panahon po ng 1,000 taon, kaya mali po ang ganitong graph. Balikan natin. Dito daw magkakaroon pa ng 1,000 taon o millennial reign pagkatapos po ng 7 taong kapighatian. Tapos doon daw babalik si Kristo. Yan o, second coming of Christ after po ng 7 taong kapighatian. Ganun po ba? Tingnan nyo ang naganap sa 7 taong kapighatian. Dito pa lang sablay na ho. Bago ho pumasok ang 7 taong kapighatian, tingnan niyo ha. Nirapture na. Sabi ng iba po, yun, diretso na ng langit, pasok ng kaharian ng langit. Tapos, habang may nagaganap na 7 taong kapighatian dito daw sa mundo, limat, nagkangsisira na nga ang mga mundo natin. Bakit pa babalik si Kristo pagkatapos ng 7 taong kapighatian? At isasama daw yung mga banal, pabalik dito sa mundo. Anong dadatnan nila? Paano pa maghahari si Kristo ng 1,000 taon kung ang mundo ay sira? Mali po ang ganoon, di ba? Kasi nga po yung 1,000 taon, hindi po literal yan. Ito po ay naganap yung 1,000 taon na naghahari si Kristo. Tandaan po ninyo, nahati po yung 7 years tribulation. Yung 3.5 years, doon nga binuhay na muli ang mga banal doon sa unang pagkabuhay. O babasahin ha natin. Bago ho magkaroon pa ho ng rapture, hindi pa ho muna. Magkakaroon pa ho muna dito sa pagpasok po ng 7 taong kapighatian. Tandaan po ninyo, hindi po 7 years great tribulation, kundi 3.5 years yung tribulation doon sinasabi. O alamin natin ha. Para maintindihan ninyo, hindi po yung great tribulation, nakalagay po diyan 7 years. Mali itong ganitong timeline ng kanilang ginagawa. Magkakamali po kayo. Katulad nito, ating baybayin uli. Ang sabi nila daw, yung first coming of Christ daw, yung church age. Hindi po. Ang first coming of Jesus Christ nung ipinanganak siya. Nabuhay nga siya ng 33 years. Pinatay siya at muling nabuhay. Kaya bumalik siya sa Ama. Tapos, yung church age nga ito. Hanggang ngayon, naghihintay tayo ng pagbabalik ni Kristo. Ngayon, sa pagbabalik ba ni Kristo, sabi nga pag sinabing rapture, magsasalubong na nga po doon sa alapaap. Ibig sabihin, bumalik na doon. Yung sinasabi po ninyo dito sa 1 Thessalonians, na sinasabi yung rapture, yan nga, sasalubungin na nga. O, balikan natin yung talata. Para bang hindi nila nauunawaan ang ganitong talata na kanilang binabasa. O, balikan natin ha. Ang sabi dito, kung magkagayon tayong mga nabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Itingnan niyo po yung graph na ito. Di bumalik na po din yan. Sasalubungin na nga po sa alapaap bago nga pumasok yung Great Tribulation. Di mali itong ganitong timeline na yan. Kasi po, tapos sasabihin nila na second coming of Christ pagkatapos pa ng 7 taong kapighatian. Ano yan, pabalik-balik?
Pag-isipan po ninyo. Kasi po, dito first coming, dito sa pagkapanganak ni Kristo. Tapos dito sa rapture, sinasabi nyo, sasalubungin ng Panginoon, di bumalik na diyan ang Panginoon. Di ba? Tapos, babalik uli ba dito sa second coming of Jesus Christ dito sa pagkatapos ng 7 taong kapighatian? At saka maghahari si Kristo ng 1,000 taon? Tapos papasok ang eternity? Dito rin ba sa mundo? Ang mundong ito ay magkakaroon po ng pagkawasak, pagkasira. Bakit po? Yan ang sinasabi po ni Apostol Pedro sa kanyang mga sulat. Tingnan po ninyo, paano maghahari si Kristo ng 1,000 taon dito? Kasi pagkatapos po ng 7 taong kapighatian, hindi ho 7, doon sa natitirang 3.5 years, doon magaganap yung pagkasira ng mundo. O basahin natin muna yung sinasabi ni Pedro. Ito po mga kapatid sa mga sulat ni Pedro para maintindihan natin yung sinasabi niya. Sa 2 Pedro 3:9, basahin natin. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Gaya ng inaakala ng ilan, ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila. Dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Tama po yun. Kailan yan? Sa panahon niya ng kapighatian, hindi pa yung matinding kapighatian. Kasi pagdating po ng matinding kapighatian, doon kasi aalpasan si Satanas. Kaya itong pagsapit po ng 3 taon at kalahati, na nakukulong naman po si Satanas, di ba? Kaya nangangaral ang mga binuhay na mga banal. Kaya sinasabi po dito na kung saan ang sinuman ay hindi mapahama, kaya binigyan pa ng pagkakataon sila na magsisi. Tuloy natin sa verse 10. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat na nasa lupa. Yan. Sinasabi po dito, mawawala ang lahat ng nasa lupa. O ngayon, paano pa maghahari si Kristo? Balikan natin itong graph. Pagkatapos po ng matinding kapighatian, mawawala ang lupa. Tapos, maghahari pa si Kristo ng 1,000 taon. Iyan daw ang pagbabalik ni Kristo. Hindi nyo ba napansin dito sa inyong pinapaliwanag na rapture na kung saan ay sasalubungin ng Panginoon? Ibig sabihin, bumalik na yan. Pag-isipan nyo, mga taga-subaybay at mga kapatid ko sa pananampalataya, kung ganito lang ang inyong kaisipan, at alam ko hindi lang ang isang ganitong kaisipan, marami ang naligaw. Kasi nga po, hindi iniisip, hindi inuunawa yung mga talata na binabasa. Katulad po nito, yan. Sa araw daw na yon na pagdating ng Panginoon, o diba? Tandaan po ninyo, sa pagbabalik ng Panginoon, sinasabi ninyo ha, second coming of Christ dito, pagkatapos ng 7 years tribulation, maghahari ba si Kristo ng 1,000 taon? Tingnan ninyo sinasabi ni Pedro sa sulat niya. Ang araw ng Panginoon ay darating. Yan, darating. Pagbabalik. Tulad ng isang magnanakaw sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa. Paano pa maghahari si Kristo ng 1,000 taon? Masusunog na nga po yung lupa. Ano pa? At mawawala ang lahat ng nasa lupa. Tingnan niyo po. Paano pa maghahari si Kristo ng 1,000 taon? Yan ang sinasabi dito sa timeline na ito. Second coming of Jesus Christ. Diba? Paano siya maghahari ng 1,000 taon? So, mali itong ganitong timeline na ipinapaliwanag po nila. Kaya dito po sa mga komento po ninyo, kaya nga, dito mawiwindang kayo kung hindi kayo magsasaliksik ng mga aral at turo ni Kristo. Kaya po, sa pagbabalik po ni Kristo, dito na nga po yun. 1 Thessalonians 4:16-17. Sasalubungin na po ng mga mananampalataya si Kristo. Kaya nga, sinasabi po doon, balikan natin. Diba? Anong sinasabi po diyan? Para maintindihan natin, puntahan natin yung verse 17. Pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na yon, ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Tingnan po ninyo.
Yun ang sinasabi yung rapture. Sasalubungin ng Panginoon sa himpapawid. Ibig sabihin, ay bumalik na diyan. Tapos ang pagbalik pala ni Kristo dito sa ganitong timeline dito pa raw pagkatapos ng kapighatian, ng matinding kapighatian. Hindi ba nyo nalaman at binasa yung sulat ni Apostol Pedro na kung saan ay balikan natin yung sinabi ni Pedro. O di ba? Sa pagbabalik niya, mapupugnaw. O di ba? O balikan natin ito. Mapupugnaw sa matinding init. Itong version na ito, maganda ito, basahin natin ito. Sabi dito, datapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam. Ano ba yung salitang mapaparang? Mapapawi, maglalaho. Sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Tingnan po ninyo, paano pa maghahari si Kristo ng 1,000 taon kung sa panahon na yung pagbabalik ni Kristo, aywan ko sa inyo, bakit ho kayo nagagawa ng ganitong ganap at pinanawalaan ninyo? Hindi ba ninyo naiintindihan? Yan po, nakakalungkot. Kung mali-mali po ang ganitong mga timeline na ginagawa po ninyo, ano ba ang rapture? Di ba't napag-usapan natin, ang salitang rapture ay ito, o di ba? So, babalik po tayo sa ating pag-aaral. Ang salitang rapture ay ito po. Bigyan ko po kayo ng tamang pag-aaral dito. Ito po at nire-research po natin para makita po natin. Ito po, basahin natin dito sa Salmo 28:7. Ito, para maintindihan natin yung salitang rapture. Para magkaroon tayo ng idea at kaalaman sa salitang rapture. O basahin natin. Psalms 28:7. The Lord is my strength and my blessed plate. My heart had faith in Him, and I am helped. For this cause, my heart is full of rapture. Tingnan po ninyo yung puso ko'y puno ng rapture. Ano ba yung rapture? Mamaya tatalaguin natin yan. Sabi pa dito, and I will give Him praise in my song. So, translate natin sa Tagalog, para malinaw. Kayo ang nagpapalakas at nag-iingat sa akin. Nagtitiwala ako sa inyo ng buong puso. Tinutulungan ninyo ako, kaya nagagalak ako at umaawit ng pasasalamat. Meaning, yung salitang nagagalak, rapture pala yun. Translate natin ulit sa English. Yan po. May salitang rapture. Ibig sabihin, nagagalak. Malinaw po ba? Ikaw ba nagagalak kapag ikaw ay iniligtas ng Panginoon? O ito pa. Pag-aralan din natin ito. May salitang rapture din dito, di ba? Sabi dito naman po sa Psalms 45:15, with joy and rapture will they come, they will go into the king's house. Tingnan po ninyo yung salitang rapture. Translate natin sa Tagalog. Sabi po dito, masayang-masaya silang papasok sa palasyo ng hari. Tingnan po. Sino po yung ating pinaglilingkurang hari? Di ba't ang Ama at ang Panginoon Jesucristo? Saan ba sila nakatira? Di ba yung kanilang sinasabi, palasyo yun? Ibig sabihin, doon sa kanyang kaharian. At yun ang mararanasan mong kagalakan ng iyong puso kung makapasok ka. Hindi mo ito mararanasan kung hindi ka mararapture, kung hindi ka makakapasok. O di ka? Kaya dito sinasabi, masayang-masayang silang papasok sa palasyo ng hari. So pagpasok po, yun ang rapture. Iba pa yung pag-agaw na sinasabi po ninyo. Dito po sa aklat po ng unang Thessalonica 4:17, ang nakalagay po dito ay sasalubungin o dadalhin. Sa ibang salin po ay yung dadalhin, kukunin, o aagawin. O, di ba? May salitang aagawin kasama nila sa mga alapaap. Sa ibang salin nga pa, para maintindihan natin ito. Yan po. Aagawin kasama nila sa mga ulap. Alapaap, ulap, sa himpapawid,
Yun po ibig sabihin ng pag-agaw. Pagkuha dito sa mundo. Kukunin sa mundo, ibig sabihin, aagawin dito sa mundo, dadalhin doon sa mga alapaa para salubungin ng Panginoon. Malinaw po ba? Ngayon, pag sila'y sama-sama na naghihintay na pagbalik ni Kristo, di ba sasalubungin nga si Kristo? At doon pa lang sabi, makakasama natin o makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. O ngayon, kung makakapiling natin siya magpakailanman, bakit babalik pa uli siya dito sa pagkatapos po ng 7 taong kapighatian kung na-rapture na sila? Kung nakapasok na po sila doon sa kaharian ng langit, di ba? Pag pumasok na, wala nang labasan yun. Kasi may buhay na wala hanggan ka na. Yun ang rapture. Natanggap mo yung buhay na wala hanggan. Dito, pagkatapos pa raw ng 7 taong kapighatian dito sa mundo, babalik daw si Kristo kasama yung mga mananampalataya. Ganun ba? Hindi po ganyan ang plano ng Diyos. Makakasama na nga magpakailanman. So wala pong magkakaroon po ng kaganapan ng millennial reign, literal, na 1,000 taon. Yung sinasabing 1,000 years na si Kristo ay maghahari, magro-rule dito sa 7 taon na ibubuhos yung puot at galit ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Kasi si Kristo po yung magbubukas ng 7 balunbon. Di ba? Ayan ang dapat yung malaman. Ngayon, kung babalikan natin ito paano, balik tayo sa rapture para maintindihan pa natin. Ngayon, nagbasa na po tayo ng iba't ibang salin o salmon ho. Nagbasa po tayo dito sa, balikan po natin yung una nating binasa. Salmo 28:7, malinaw po ho, na yung kahulugan po ng rapture ay full of. Ano yun? Tagalogin natin. Muli tayo magbasa ng kahulugan ng rapture para maintindihan natin. Yan. Nagagalak. Diba? Yun ang salitang rapture. Hindi po pag-agaw. Ang kahulugan nila, ginawa nilang pag-agaw, yung salitang rapture. Dito po ay, malinaw po, nagagalak. Sa isang salin naman ay, puntahan natin sa ibang salin. Sa Tagalog ang Biblia. Yan. Sabi naman po dito ay, ano po nakalagay? Nagagalak din po. Di ba? Ito po, sa aklat naman ng Awit 28:7, ang Panginoon ang aking lakas at aking kalasag. Sa Kanya ang aking puso ay nagtitiwala, kaya't ako'y natutulungan at ang aking puso ay nagagalak. Yan, nagagalak pala ang kahulugan ng rapture. Hindi po salitang pag-agaw. Di ba? Punta naman tayo doon sa isang salin na ating binasa kanina. With joy and rapture. Sa ibang salin, Tagalogin din natin sa iba't ibang version po ng Tagalog. Yan din po nakalagay ay kagalakan. May kasayahan at kagalakan na ihahatid sila'y magsisipasok sa bahay ng hari. Di ba? Yung mga magsisipasok sa bahay ng hari, makakaranas po ng kasayahan at kagalakan. Kasi, doon sila ligtas na talaga. Yung sinasabi, ligtas ka na kahit narito sa lupa. Hanggat ikaw ay nasa pagsubok, nasa panahon ng panunukso ni Satanas, kaya maging matatag ka. Pwede ka pang dayain ni Satanas para hindi ka makapasok. Kaya nga sinasabi ni Kristo, maging matatag tayo. Mapagmatsyag. Basahin po natin sa mga sulat ni Apostol Pedro. Unang Pedro 5:8, humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyo, si Satanas, ay umaaligid-aligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Kaya pag ikaw ay nadaya ni Satanas, ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi mo mararanasan yung salitang rapture. Kaya may mga bagay na tayo gawin para kalabanin si Satanas. Kung hindi mo kaya ng ipananampalataya, umiwas ka sa kanyang panunukso. Kasi itong inaasahan natin na makapasok sa bahay ng hari. Ngayon, palitan pa natin na ibang salin. Sabi po dito, yan, masayang-masaya silang papasok sa palasyo ng hari. Di ba, nagagalak, masayang-masaya ka. Isa pang salin. Dito naman po sa... Yan po, maganda rin ito. Mga awit 45:15 sa Tagalog po, sama-samang masasaya.
O, di ba? Kaya nga nagtitipon-tipon sa alapa after po ng pag-agaw. So, sama-sama silang papasok. O, lahat ay nagagalak, nagsipasok sa palasyo. Kanyang hari ay hinanap. O, di ba? O, yan ang dapat yung malaman sa salitang rapture. Masaya, nagagalak. O, ito pa, may isang salin pa tayong translation sa Tagalog. Tingnan natin kung parehas din yung kagalakan naman. May kasayahan at kagalakan na inihahatid sila bilang sila'y nagsisipasok sa palasyo ng hari. O, di ba? Napakaganda. O, ito pa. Pag-aralin pa natin. Dagdag po sa salitang rapture. O, di ba? Kasi nga po, ang paliwanag nila, dito magkakaroon na rapture. Tapos, sa second coming of Jesus Christ, babalik pa sila. Sira na nga po yung mundo. Kasama ni Kristo maghahari doon sa kaharian ng langit. Nakapasok na sila, babalik pa ulit dito sa mundo. Sira na nga itong mundo. After po ng tribulation, balik tayo sa ating pag-aaralan. Kaya itong rapture na ito, dito lang nyo maintindihan sa ating channel. Kasi nga po, nagtsatsaga tayong maghanap. Ito pa isa. Ilang talata ng ating binabanggit patungkol sa rapture. Sinasabi nila, wala daw matatagpuan. Ang dami nating nababasa, katulad po nito. Salmo 51:8. Ano naman ang nakalagay dito? Make me full of joy and rapture. Ano pa yung rapture? Mamaya tatagalogin natin. So ulitin natin para mas maganda. Make me full of joy and rapture, so that the bones which have been broken may be glad. Sa Tagalog, translate natin sa iba't ibang salin. Sa Tagalog ang Biblia muna tayo mag-umpisa. Sabi po dito, pagparinggan mo ako ng kagalakan at kasayahan. Ibig sabihin po, kasayahan naman ay ibig sabihin ng rapture. Kagalakan, iisa rin pala yun. Kasi naman po yung iba, turo ng turo, kaya yung iba, tanggap ng tanggap, hindi naman inaalam. Katulad ko po, hindi ako basta naniniwala sa ibang nangangaral. Inaalam ko muna at iniintindi ko, ano ba yung salitang rapture? Kung may ibang paliwanag sa ibang, katulad sa mga internet, mag-research ka doon, ano ba ang kahulugan nun? Mas mabuti dito tayo na maghanap sa mga kasulatan na kung saan ay may magbibigay ng tamang pagkahulugan o tamang pangunawa. Kaya ito pa ang maganda dito, natagpo natin sa aklat ng Awit 51:8 na ang kahulugan pala ng rapture ay kasayahan, upang ang mga buto ng iyong binali ay mga galak. Ngayon, palit pa tayo ng ibang salin. Tingnan naman natin dito. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin. Butong nanghihinay muling palakasin. Di ba? Napakaganda. Sa galak at tuwa. Di ba? Pagdating po sa English version po, make me full of joy and rapture. Galak at tuwa. Di ba? So, tuwa, rapture. Kaya po yung salitang rapture, hindi po ito pag-agaw, kundi pagpasok o maranasan mo yung pagliligtas ng Panginoon na makakapasok ka sa kaharian ng langit. Ito pa, sa ibang salin naman po sa Tagalog, meron pa tayong dalawang babanggitin dito. Ito, nabanggit na po natin ito sa isa pang version. Gawin mong marinig ko ang kagalakan at kasayahan. Hayaan mong ang mga buto na iyaong binali ay magalak. Yan may salitang rapture ay kasayahan. Malinaw po ba? Ngayon, marami na tayong talatang binabasa patungkol sa rapture, di ba? Ito, di ba? 51:8, rapture. Meron pa akong ipapakita sa inyo. Ang tiyaga kong maghanap para lang sa inyo. Kaya nga, kung kayo nakakaunawa ng kasulatan, hindi kayo magsasawang saliksikin ng kasulatan para sa mga bagay na ito, maliwanagan tayo. Ito pa, bibigyan ko pa kayo, no? Dahil matyaga tayo maghanap. 51:19. Ano sabi po dito? Patungkol po ito sa rapture, no? Pinag-uusapan natin ang kahulugan ng rapture. At ngayon, basahin naman natin itong Proverbs 5:19. As a loving hind in a gentle doe, let her breast ever give you rapture. Let your passion at all times be moved by her love. Di ba? Ano ba sa Tagalog ito? So, punta natin sa Tagalog. Gaya ng maibiging usa
at ng masayang usang babae, bigyan kang katiwasayan ng kanyang dibdib sa buong panahon at laging malugod ka sa kanyang pag-ibig. O isa pang salin. Maganda siya at kaakit-akit gaya ng usa. Sana ay lagi kang lumigaya sa kanyang dibdib at maakit sa kanyang pag-ibig. Alam mo, talagang napakaganda po ng salitang rapture pala. Ito po ay kagalakan, di ba? Kasiyahan. Yan lumigaya. So marami pong kahulugan ang salitang rapture na nagpapakita ito ng pag-ibig ng Diyos sa atin para maiparanas yung salitang rapture na kagalakan. Ngayon, basa pa tayo ng iba pang salin sa Tagalog. Dito naman po sa Magandang Balita Biblia. Mabait siya at mahinhin, babaeng kaakit-akit, ligaya mo'y nasa kanya sa pitak ng kanyang dibdib. O ito pa, sa pangsalin po, medyo marami tayong binabasa para maintindihan lang natin. Kasi po doon sa mga iba't ibang translation, nagbibigay naman ito ng pangunawa. Pag hindi mo kayang unawain, basa ka ng ibang salin. Kaya dito, nagbabasa tayo ng iba't ibang salin. Dito naman po sa Tagalog ang Biblia, basahin natin, mga Kawikaan 5:19, gaya ng magandang usa at mainhing babaeng usa, bigyan kang kasiyahan ng dibdib niya sa tuwina at sa kanyang pag-ibig ay laging malugod ka. So, kasiyahan po yung salitang rapture. So, malinaw po ba para sa atin? Yan ang kahulugan ng rapture. Ngayon, dito sa ating pong binibigyan po ng linaw sa mga nagkokomento, yun po ang salitang rapture para sa kanila ay pag-agaw. Ang salitang pag-agaw po sa English, hindi po rapture. O pupuntahan po natin yung aklat po ng 1 Thessalonians 4:17, balikan natin yon at bigyan natin ng pag-translate sa English. O, di ba? Katulad po nito. Ang sinasabi po dito, dadalhin, sa ibang salin ay aagawin. O, di ba? Aagawin kasama. Ngayon, kapag na-translate natin ito sa English version, ano po ang magiging kahulugan nito? O, basahin po natin. Then we who are still living will be taken up together. So, yung ibig sabihin, taken up, kukunin at itataas. Sama-sama na sasalubong doon sa alapaap ang Panginoon. So, sasalubong. So, taken up, kukunin mula sa baba at itataas. Yun po, hindi po rapture. So, malinaw na sa atin yung salitang rapture, kagalakan, kasiyahan kapag nakapasok ka ng langit. Di ba? Yun po, pag sinabing taking up, inalis ka muna doon sa lugar ng kapighatian. Doon sa lugar ng kaguluhan. Kasi po, ang naghahari sa mundong ito ay si Satanas. Inalis ka doon at ilalagay ka sa lugar ng kapayapaan, kasaganaan doon sa kaharian ng langit. Kaya mararanasan yung rapture. Pero dito sa rapture daw muna, hindi po, pag-agaw muna. Kaya po nakita natin na yung kahulugan po ng pag-agaw, taken up, o sa ibang salin, basa rin tayo. Basa naman po tayo dito sa ibang salin. Okay. Sabi po dito, then we who are alive and remain on the earth. O, malinaw po. Pinapaliwanag po dito. Habang tayo naghihintay dito sa mundo, ayan ang sinasabi po dito, will simultaneously be caught up. So, caught up, kukunin din mula doon sa mundo at magkakaroon po ng pagtipon-tipon doon sa alapaap para salubungin ng Panginoon. Kasi po, bago ka pumasok sa kaharian ng langit, si Kristo ang makakasabay ng mga mananampalataya. Kung makakasama ka, makakasama ko, mararanasan natin yung rapture pagpasok ng kaharian ng langit. Malinaw po ba? Yun ang salitang rapture. Dito, caught up, tapos naglagay pa ng raptured. Ibig sabihin, pag sabing caught up, sabay pagpasok na ng langit. Tama po, pero huwag mong bibigyan ng kahulugan yung caught up, rapture. Kaya nga pag sinabing raptured with thee, ibig sabihin, nakapasok ka na ng langit. After na makuha ka doon sa earth. Kala nga nila, yung caught up, yun daw ang rapture, hindi, naglagay po ng pronouns na, naglagay po ng letter D. So, ibang pangungusap yung sa rapture, sa raptured. Malinaw po ba? Ewan ko, hindi ako marunong sa ganitong pronunciation.
Pero alam natin ang kahulugan ng raptured. Naganap na, nakapasok na. Yung caught up, doon pa lang kukunin, magkakaroon po ng pagtitipon sa alapaap. Yan po, nakalagay naman po dito eh. Together with them, the resurrected ones. Yung, ibig sabihin, yung pagkabuhay na muli. At kasama naman po dito yung mga nabubuhay din na sumasampalataya para magtipon-tipon sa alapaap para sa labungin ng Panginoon at sa Panginoon magpakailanman. Yun na po yung pagpasok doon. Hindi na para lumabas pa. Kasi sa graph na ito, after daw ng 7 years tribulation, lumabas uli si Kristo. Yan. Bumalik sa mundo. Anong dadatnan ni Kristo? Sinasabi ni Pedro, nagkaroon na po ng, yun na po, balikan natin yung kay Pedro para malaman yun. Kasi ang kukulit ng iba, ayaw paniwalaan itong sinasabi ni Pedro. Ayun na po, pagdating ng araw ng Panginoon, ibig sabihin, pagbabalik ni Kristo, sa ibang salin nga, tingnan natin, ano ba ang sinasabi sa ibang salin? Ang araw ng Panginoon ay darating, darating. Ano yung darating? Dito, darating, babalik. Sa ibang salin pa, para mas maintindihan natin. Ngunit sa araw ng Panginoon ay darating. Ganun din. Sa ibang salin pa. Sabi naman po dito, ngunit darating. So, darating talaga dito. Babalik si Kristo. Ano gagawin niya? Kaya nga po, yung kanyang puot at galit, ibubuhos na. Ano mangyayari kapag binuhos na yung kanyang puot at galit? Di ba? Ang sabi dito, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at mga sangkap na matutupok sa apoy, at ang lupa ay ang mga gawang naroon ay masusunog. Di ba? Masusunog na pala ang mundo. Ano pang gagawin ni Kristo sa pagbabalik niya? Yan po ang sinasabi po ninyo. Kaya itong timeline na ito, at marami pang ganitong mga timeline na kumakalat, pinapaganda pa nila, ay hindi po magaganap yung 1,000 taon dito sa mundo. Wala na pong dadatnan si Kristo kasi sunog na po ang mundo. Malinaw po ba? So, balik tayo sa ating pinag-aaralan. Kaya sinasabi po dito, ayan matutupok sa apoy at ang lupa. Malinaw po ba? Masusunog po lahat. Kaya nga po, inilinin ko sa inyo na yung salitang rapture, kapag pumasok na, ay may kagalakan ka na. Hindi para bumalik pa dito sa mundo. Ano pang gagawin ng... Kasi yung palawanag iba dito, pagbalik daw ni Kristo dito sa mundo, dadalhin ng mga mananampalataya. Bakit pa babalik dito kasama daw yung mananampalataya? Para daw maghari ng 1,000 taon. Paano maghahari si Kristo sa loob ng 1,000 taon dito sa mundo? Kung wasak na nga, sunog na nga. Ngayon, balik po tayo dito sa inyo pong mga komento. Naging malinaw po ba sa inyo? Kaya nga po, ang ganitong kalituhan sa mga pag-aaral po ng salita ng Diyos, katulad po nito kung babalikan natin, bago daw magkaroon ng 7 taong kapighatian, binuhay na dito sa verse na ito. Ibig sabihin, yan po, pag binuhay, ni-rapture. Ganun po ba? Ngayon, pinaliwanag ko na sa inyo, pag sinabing rapture, hindi para bumalik uli si Kristo pagkatapos ng 7 taon. Ay maganda na po yung talatang ito, 'di ba? Sa 4:17 po, 'di ba? Balikan natin 'yon. Napakaganda na nga po. Sinalubong na ang Panginoon at makakasama nga na ang Panginoon magpakailanman. Tapos ang gagawin pa ng mga taong manliligaw sa inyo, babalik daw si Kristo at isasama yung mga mananampalataya. Kung ikay mananampalataya, gusto pa bang bumalik dito sa mundo? Ano gagawin mo dito sa mundo? Wala ka nang madadatnan at siraan na yung mundo. Okay na po ba yun? So, hindi ko nahabaan. Siguro malinaw na ito sa inyo. Ulitin ko po, itong biblical event timelines na sinasabi nila, mali po ang ganitong pag-picture sa mangyayari at magaganap sa 7 taong kapighatian at magkakaroon daw pa ng 1,000 taon na millennial reign o paghahari ni Kristo. So, ito, naipaliwanag ko po sa inyo na kung saan yung rapture ay hindi po salitang pag-agaw. Ang salitang pag-agaw sa English po ay caught up. Ano ho? Review tayo. So, hindi po rapture. Ang nakalagay po dito, malinaw. Sa ibang salin po, kung babasahin natin, yan po, taken up. Basa tayo ng iba't ibang salin para maintindihan po ninyo. Yan, caught up.
May mababasa po kayo. English, dito naman po sa iba ay, kung babasahin din natin ay, taken up. So, wala pong pagkakaiba o sa mga ibang mga translation, caught up, taken up, at ano pa. Caught up din po dito. So, marami tayong mga version dito na pinapakita. Ang nakalagay dito ay, taken in the clouds o taken in, kukunin. O, ibang salin pa, wala tayong makikitang rapture dyan. Kundi caught up, taken in. O, di ba? O, isa pang salin. King James Version naman po tayo. Caught up din po. Pag-agaw. O, ngayon, dito naman po sa isang salin, caught up. So, marami po tayong nababasa kahit po sa salitang Italian. Tingnan natin naman po dito, no? Foi noi viventi che saremo rimasti seramo rapiti insieme a loro sole novelle per incontrare il Signore nella aria, così saremo sempre col Signore. O, yan po. Dapat alam po ninyo. O, sa ibang salin pa. So, marami tayong binabasa dito para maintindihan lang ninyo. So, caught up din po. Kaya wala kayong mababasang rapture sa English. Kasi yung salitang rapture, English din po yun. Kaya binanggit natin isa-isa. O, di ba? O, meron pa tayong mababasa. Ano bang pwede nating i-translate? New Living Translation. Yan po. Nakalagay din po dito ay caught up. So, wala na po tayong makikita. Kahit tayo magbasa-basa ng iba pang mga salin. O, katulad po nito ay caught up din po. So, nagbabasa tayo ng iba't ibang mga version kundi caught up po. Wala po tayong makikitang rapture. Maliban dito sa ating binabasa na ang kahulugan po ng rapture ay ito. Yan po. May nababasa po ba tayong rapture? Yan po. My heart is full of rapture. Ang puso ko ay puno ng kagalakan. So, ang meaning ng rapture ay kagalakan. Kasiyahan. Natutuwa. Kasi papasok ka pala doon sa kaharian ng langit. Ito ang sinasabi po. Ano, di ba? Sabi po dito, with joy and rapture will they come, they will go into the king's house. Kaya napakaganda sa Tagalog. Yan po. May kasayahan at kagalakan na ihahatid sila'y magsisipasok sa bahay ng hari. Iyon ang kahulugan ng rapture. Papasok ka sa bahay ng hari. Ibig sabihin, spiritually, doon sa kaharian ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Kung Ama tinatawag na hari, pati yung kanyang anak hari, tingin po yun. Kaya dapat maintindihan natin yung salitang rapture ay ito po yung pagpasok ng langit. Kaya kung ikay mananampalataya at tagasunod ni Kristo, mararanasan mo ito. Panghawakan mo na itong aral na ating natunghayan ngayong araw na ito. Bagamat dito'y gabi na, nagtiyaga ako para lang magkaroon tayo ng ganitong talakayan. At alam ko po, ilang araw tayong hindi nakapag-upload. At sa dami nating ginagawa, ay pinipili ko pa talagang makagawa ng ganitong content para sa inyo nang sa ganun ay hindi kayo magkaroon ng maling pag-unawa. Kaya dito po sa mga nagtatanong, sana naging malinaw ito sa iyo. Sana naging isang bagay na kaunuan ito kasi ikapapahamak ng ating kaluluwa kung hindi natin ito mauunawaan. Okay na po ba yon? So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. At ito lang ang aking masasabi sa inyo. Naghahatid lang po ako ng mabuting balita, pangunawa sa mga binabasa. Kaya kung kayo may tanong pa ho sa ating mga kaisipan patungkol sa pananampalataya, please comment down below. At huwag mong kalimutan na mag-like sa channel na ito para maraming makapanood at makaunawa kung gusto mo makarating ito sa iba't ibang lugar. So salamat po sa pag-like at pag-subscribe sa channel ito. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang papuri. Hanggang sa muli po.